A reading from the first letter of John. Beloved, let us love one another, because love is of God. Everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as expiation for our sins. The word of the Lord. Thanks be to God. Sino yung sumulat sa ating pagbasa? John. Si John. Para kanino? Para sa mga nagbabasa. Para sa atin. So, sa verse 7, ano daw yung dapat natin gawin? Magbigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Okay, mula kanino ang pag-ibig? Sa Diyos. Mula sa Diyos. Sa verse 7, Rainiel, sino daw yung tinuturing na anak ng Diyos? Bawat umiibig ay anak ng Diyos Okay. at kumikilala sa Diyos. Ayon dito sa verse 8, sino ang hindi kumikilala sa Diyos? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ano? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay. So, paano inilarawan ang Diyos? So, verse 8 pa rin. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa verse 9, ano ang inihayag ng Diyos? Ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na pamamagitan niya. Okay. Sa verse 9 ulit sino ang kanyang sinugo ulit? Kanyang anak. Ang kanyang anak. So, bakit niya ito isinugo? Janine. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang. Sa verse 10, paano inilarawan dito ang pag-ibig? Jara. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi ang Diyos ang umiibig sa atin. Kaya Sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, ano yung mensahe na nakita nyo dito sa second reading? Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog. Aileen, may dadagdag ka? Sinabi ng Diyos na magkaibigan tayo gaya ng kanyang sinabi or kasama sa kanyang utos na dapat mahalin natin ang isa't isa at igalang. So, paano nyo ito makukonect sa second reading, sa first reading at saka sa gospel? Ano yung pinakahibla niya? Jara? Mag-ibigan tayo kasi dito sa second reading, isinugo na niya yung kanyang anak para maligtas tayo sa mga kasalanan natin. Ano yung dahilan nun? Dahil sa kanyang? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. So, parang binigyan niya na ng aksyon yung kanyang pag-ibig. So, sa first reading tsaka sa gospel. Sa first reading, yun niya yung sinabi na wala na yung tinatangi ang Diyos sa pag-ibig, sa kanyang pag-ibig. Tapos sa gospel, wala nang hihigit pa ang pag-ibig ng taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Parang ginawa ng Ama, hinihandog niya sa atin o inalay niya sa atin ang buhay ng kanyang anak para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan nun, doon niya na ihayag sa atin doon niya na ihayag sa atin ang kanyang pagmamahal. So, ano ang pinakahibla natin? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatanggi. So, yun. So, paano nyo ito mai-a-apply sa inyong buhay? Sumunod sa utos ng magulang. Okay. Kasi nasa reading sa atin yun, no? Sundin ang utos ng Diyos. So, isa yon na sumunod sa utos ng magulang. So, sa inyong kapatid, di ba mga kapatid kayo? Kyle, paano mo may papakita? Binigyan ako ng mama ko, bibigay ko din sa kanya. So, isi-share mo.
Okay? Sa pag-aaral naman, Eileen, paano mo mai-apply? Yung mga natutunan mo sa klase, syempre pag may mga kaklase ka na may hindi naiintindihan doon sa lessons, kung naunawaan mo naman, maaari mo silang turuan kung paano. Josette, ikaw, di ba medyo nagtatrabaho ka na, paano mo mai-apply? Ano siguro, share ko yung sweldo ko sa pamilya ko. Ayun, very good. So siguro sa akin din, bilang guro, may apply ko yung pag-ibig ng Diyos, siguro sa mga estudyante ko. Pwede akong mag-extend ng another time para maturuan ko yung mga batang hindi pa marunong magbasa. So, As youth leader, i-share ko sa mga kapwa kabataan ko kung ano yung mga natututunan ko, saka yung i-share ko sa kanila yung mga magagandang experience para mas ma-motivate sila na gayahin kung ano man yung mga bagay na ginagawa ko. Katulad na lang ng Bible study. maganda yung mga naibigay nating application kung paano natin panghawakan yung pag-ibig ng Diyos. So, sana rin yung pag-ibig na lagi nating isipin sa pang-araw-araw nating gawain at kung ano pa yung mangyayari sa buhay natin na nandyan lang ang Diyos handang magmahal sa atin. Kahit anong mangyari, kahit na anong problema ang dumating, wala tayong katatakutan kasi nandyan ang Diyos handang ibigay ang buong-buong anong meron siya dahil sa pagmamahal sa atin. Sa ngalan ng Ama ng Lord God, maraming salamat po sa araw na to na napag-share namin yung iyong mabuting balita, Panginoon. Salamat po sa walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Nawa po yung pagmamahal na yan ang panghawakan namin sa mga darating na araw sa aming buhay, sa lahat ng problemang darating sa aming Panginoon. Nawa, isa puso namin ang iyong pagmamahal. At yung pagmamahal na yan ang maging lakas namin upang maipakita rin namin sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at sa lahat ng tao na aming makakasalamuha. Naway ang pag-ibig mo ang makita nila sa amin, Panginoon. Nawa ang iyong mabuting salita ang mapanghawakan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lakas na patuloy mo binibigay sa amin. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon sa Yesu Cristo. Amen. Salamat. Sakto. Tama-tama yun na buong wisdom ng kabalita patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At naidugtong natin nga sa Mother's Love na ang pag-ibig ng Diyos ay nag-alay ng kanyang anak. Yung sakripisyo niya. Ganun din yung pag-ibig ng mga magulang natin sa atin. Particularly ating mga nanay. Kaya nga ito'y para sa mga nanay, celebrating Mother's Day sa araw na ito. It's about God's love. Bago tayo magwakas, isang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalanawakan ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Huwag niyong kakalimutan po, www.liturgicalbiblestudy.com. Magandang araw po sa inyong lahat.